Uy, Mark! At kita mula dito ang maliit na village kung saan kami galing. Lagi? Ang layo na namin. Tingnan nyo naman yung kulay ng mga kahoy. Ang gaganda. Mapapasana all na lang tayong mga taga Pinas. Ito ang golden rules ng pag-akyat. Rule number 1 is to come home safe. At rule number 2 is to remember rule number 1. Welcome sa playground of the gods. So guys, tara at samahan nyo kami i-explore ang mga Japanese mountains. Dahil ngayon sasabak ulit tayo sa 2 araw na akyatan para makita natin ng personal ang tinagurian nilang nakakatakot at nakakalula na bangin. Dahil ang bundok na to ay may taas na 2,932 meters o halos magkasing taas ito ng Mount Apo ng Pilipinas. Summer season pa lang o tag-init, ipinagbawal na nilang dumaan dito kasi sobrang delikado. Dahil anumang oras baka gumuho itong glacier na to. Kaya naman nag-isip kami ng ibang paraan at lumihis kami sa ibang ruta na medyo mas lalong nagpapalayo sa aakyatin namin na bundok. Ang sanay dito na parte dapat kami dadaan dahil delikado nga dito ay lumipat na lang kami sa ibang daan na mas safe daanan, pero mas lalo itong nagpapalayo sa aming main goal na bundok. Dahil naghahabol na kami sa oras, ito yung unang lifter na kailangan naming sakyan at aabot ito ng ilang minuto hanggang sa pangalawang lifter. At kita nyo naman, dito pa lang sa baba, napakaganda na ng view dahil sa autumn season ngayon. Pagbaba namin, eksakto nakita pa kami ng company president ng pinagtatrabahuan namin sa Japan na nagsa-sightseeing din. Nandito din pala sila. So nandito na kami sa pangalawang station at sasakay naman kami ng isa pang malaking lifter para marating namin ang trailheads kung saan kami magsisimulang umakyat para sa aakyatin naming bundok. Kita niyo naman dito, grabe ang haba ng pila para lang makasakay ng lifter. At inabot pa kami ng halos 2 oras sa pila. Konting pasensya lang at finally nakasakay na kami. Ang dami namin sa loob. Para itong isang bus sa laki. Bahala na kahit nakatayo. Basta ang ganda ng view. Itong mga nakasalubong namin pala ay bababa na ng bundok at umabot dito yung pila pababa ng bundok. Grabe, ang daming tao pag peak season talaga. At ayan muna ang target namin na bundok sa araw na to. At ayun na nga, nandito na kami sa baba ng aakyatin namin na bundok. Maglalakad-lakad muna kami bago umakyat ng bundok. Grabe, napakaganda, nakakawala ng stress, literal na unwind talaga. Napakaganda talaga ng kalikasan dito. Iba't ibang kulay ang nasa kapaligiran. Ang sarap sa mata. Atas tatay, pagkaraan ko dito ko dito. Dito. May inilagay pala sila dito na kahoy o boardwalk na para dito ka tumapak. Dahil pinagbawal nila na dumaan sa damuhan. Siguro dahil medyo maputik din dyan at baka masira yung preserve nila. Mark! Ada Mark! Chua, mau kaeremasu ka? Mau kaeremasu ka? Mau kaeremasu ne. Wakas akong vlog. Vlog ni. At naalala ko 3 years ago, pumunta din ako dito. Sinabi ko sa vlog ko na aakyat ako dyan at matutupad na to ngayong araw. Dahil akala ko na hindi na talaga matutupad yun. Maganda rin naman dito. Pero yung target namin na bundok, sa susunod na ano na lang yan. Sa susunod na balik namin dito. Magdadala kami ng tent para doon na lang kami matulog sa taas. Yun. Hindi daw kaya yan ng ng isang araw. At sa ngayon, dito na lang muna kami mag-iikot-ikot. Yon. So dito nakakita kami ng pwesto, dito na kami kakain, magtatanghalian bago umakyat ng bundok. Dahil medyo gutom na rin kami. Kita niyo naman, ang dami kong dala.
Parang papuntang Giera to dahil sa camouflage yung mga gamit ko. Mahigit kumulang 20 kilos po yan. Ang bigat no? Tapos na kaming mag pre-hiking dito sa baba. Nag-stretching na rin kami. Ngayon ay magsisimula na kaming umakyat. Mahabang paakyat naman. At hindi pa namin alam ang trails dito, kung anong nag-aantay sa amin sa journey na to. Kung gaano ito kahirap, kung aabutan ba kami ng dilim sa daan. Talagang titibok ang puso mo dito sa pagod. Mark, Napatigil kami dito dahil sa ganda ng view. At kita mula dito ang maliit na village kung saan kami galing. lagi. Ang layo na namin. Tingnan nyo naman yung kulay ng mga kahoy. Ang gaganda. Mapapasana all na lang tayong mga taga Pinas. So umabot na kami sa second stage ng bundok. May patag pala dito. Kita nyo naman wala nang tao dito. Kami na lang. Kaya naman nagpalipad muna kami ng drone para makita namin kung gaano kaganda yung view dito. At andito na nga tayo sa bahaging ito. Ada kita diri. Duta diri. No? Okay guys, kung sino makahanap nito sa inyo na guys, dito ko ilalagay crampon hunt, mahal to, crampon hunt, dito ko ilalagay sa ilalim guys. Ayan guys crampon hunt, area guys, Chugaiki. At iniwan ko na rin pala dito Location. ang aking crampons o snow Nandun. spike since hindi ko naman siya magagamit. Dagdag bigat lang siya sa bagahe dahil nag-iba nga yung plano namin na trails. Bagal-bagal ni Mark. 4:41. Tapos malayo pa. Napay 3 hours. Good luck. Wa ni mga batuhan 4:30 na pala ng hapon, kaya naman nagpatuloy kami sa pag-akyat. At yun na nga, bumungad na yung nagpapahirap sa trails, ang mga malalaking bato. Kaya naman panay yung pahinga ko dito. Sobrang bagal ng lakad ko dito dahil delikado baka magka-injury pa tayo. Laban lang mga igso. Hala, uwan na. Ulan. What the hell? Ang linayhay. Ang ulan. Thank you for watching. Ulan na, ulan. At yun na nga, dumating pa yung isang nagpapahirap sa pag-akyat, ang ulan. Oo, umuulan na. Kaya dito, nagsuot muna ako ng raincoat para iwas na rin sa sakit. Mahirap na baka mabasa tayo at magkasakit. Sound check. 5:14. Kunting push pa. Push. Push. So pinush namin hanggang dumating Tapos? kami dito sa parang familiar na lugar. Parang Yun Pinas na. din. Parang mga boulders ito ng Mount Apo. Isa sa pinakamataas na bundok sa Pilipinas. Ano sila oh. Woo! Dala ko oh. Yeah! Woo! Nagkuwag bato diri oy. Ito yung mga nagpapahirap sa hike. Mga malalaking bato. Yeehaw! Woo! Daming bato dito. Huling pang rip-rap sa mga flood control sa Pilipinas. Order na kayo sa Japan. Puro malalaking bato yung nasa paligid. Mount Apo. Yawa mga boulders dito.
Grabe yung mga kasamahan ko dito, ang lalakas at bibilis. Advantage talaga pag mga bata, no? Catch up, catch up. Catch up, catch up. Kita nyo ang background ko, unti-unti na nag-iba yung kulay. Sunset na pala, dumidilim na at hindi pa kami umabot sa taas. Sound check. Sound check. Sa oras 5:30. 5:30. Dilim na po mga kaibigan. Malakas pa yung hangin. Para akong uutot. Pinapawisan ako ng maraming singot. Yun nga, ginabi na kami, 5:30. May nakita kami isang pwesto dito, akala namin ito na. Come. Pull up. Oh, na sulat to eh. Hindi lang mabasa. Ashila sa masaya. Lah, muna sugay kino. Hala, yaga dito eh. Sumula dito kung saan kami nagsimula mag-hike, may ilaw dyan. Sobrang layo na pala namin. Pero sobrang layo pa kami sa destinasyon namin. Dili ni mga summit. Scam. What the hell, man? Tumataligsik na po mga kaibigan. Ayay ka. Murag mo na ni. Ang unos. So dito dahil madilim na, medyo nalito kami sa trails. Nakakalito talaga yung trails pag gabi. Naliligaw tayo. Saan tayo? Naliligaw na tayo at umulan. Naliligaw tayo mga kaibigan. Gabi na po. Gumagamit na po sila ng ilaw. Sobrang challenging nito mga kaibigan. Ako tig-document ninyo kay Documentary by Cara David. Madilim na talaga at kinakapa namin yung daanan. Hindi na kaya kung walang ilaw. Buti na lang nakita namin yung bato. Bahay ng mga At finally, yun na pala yung unang summit. At malas nga lang dahil unti-unti nang lumalakas yung ulan. Samay. Marikura. Oh shit. Oh my god. What the hell, man? Oh my god. Ako ba Norikura. Igo jud. Ako na yung naon ko na. Oh my god, what the hell, man? What the hell, show it. Oh my god. Mount Hakuba, Norikura Dake, that 2,469 meters yan mga kaibigan. Hindi po yan mabasta-bas. At kailangan pa namin makarating sa campsite. So naglakad kami ng walang tigil kahit madilim at medyo madulas din. At matapos ang ilang oras na paglalakad ay nakarating kami sa campground. Tayo. Lagi, dito magsawsaw. Okay, sama. Dito na kami magkakaw. At hanggang dito lang muna kami ngayong araw. Dito kami magpapalipas ng gabi para makakain na rin, para manumbalik ang lakas dahil bukas naman ay mas malayo pa ang aming lalakbayin. Nagluto na nga kami. Ito pala yung mga baon ko. May mega sardines tayo at isang lata ng tuna. At pinabaunan din tayo ng take care at I love you. Yun no? At dito kahit nakaupo na ako, nakahabol pa yung pulikat ko sa binti. Buti na nga lang, dito na ako pinulikat. Sa loob, binomba ko na rin yung aking airbed. Kaya lang nakakahiya kasi sobrang ingay. Bawal pala tayo dito magingay sa campground kasi may mga nagpapahinga na. Lalo na't nahuli tayo ng dating. Bilang respeto na rin sa iba. So nagdala na rin ako ng inumin na pampatulog. Para itong Yakult guys yung lasa niya. Pero di ko pa rin alam kung makakatulog ba tayo. Mga 3:30 na, maaga kami gumising kahit hindi naman ako natulog ng maayos. Nagkape na rin kami, 4 AM, nagsimula na kaming maglakad. Sumaga kami para makahabol sa sunrise.
God give me you. Alright, naiwan po ako sa mga kasamahan ko kasi may naiwan akong gamit. Kahit umuulan, patuloy pa rin kami. At 1 oras mahigit sa aming paglalakad ay umabot na kami sa isa pang summit, 2,612 meters. Okay, alas aron 5. 1 oras 2,612 meters. Langya. Sobrang taas na nito at wala ka talagang makikitang view. Buti na lang may baon tayong I love you. Good morning! Good morning mga kaibigan. 5:30 ng umaga. Papunta kami sa ika-4 na summit. Kakapagod. Alright, 5:30 ng umaga. Ayun. Okay, break time. Napaka-disappointing guys. Medyo maliwanag na pero hindi talaga pumabor sa amin yung panahon. Napaka-unpredictable talaga ng weather sa tuktok. Kaya medyo nakakapanghina. Pero pinagpatuloy pa rin namin yung paglalakbay namin. Umaasa na sana lumiwanag mamaya. Napaka-unpredictable. Konting-konti na lang. Pang-4 na summit na to. Grabe, basang-basa na ako. Pag sila yung pinakamabilis at ako naman yung pinakamabilis din na mapagod. Woo! Summit na daw. Thank you Lord. Summit na. Wala pang agahan, kapi-kapi lang. Summit. Summit. Woo! 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 Ow! 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 Meow! 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 Para summit. Let's go! What? What the hell? What the hell, walang view. 5:55? Yeah! Ang takna sa kabuntagon. Bobby Nalsaro. Yeah! 2,766 meters. Oh my God! What the hell, man? Mount Kuringi yan. 2,766 meters. Sayang, di nakapalupad doon, kibasa. Konti lang talaga ang mga nakaka-appreciate ng ganitong view. Sana isa ka sa mga yun. 2,766 meters. Finally, nakarating kami sa pang-4 na summit. Pero wala pa ring view. Kung minamalas ka nga naman. Nakakapanghina, maganda sana kung kita yung paligid. Pangdagdag motivation para magpatuloy. Woo! Oh my God! What the hell? What the fuck, man? Pero kahit natabunan yung magandang view, ay nagpatuloy pa rin kami sa pag-akyat. Para may idea kayo kung gaano ito kaganda. Ang bundok na to ay ito yung sample. Saman, kaya? Tara! Ha? Panglimang summit! Let's go! Hindi kami nawala ng pag-asa. Nagpatuloy kami papunta sa pang-5 summit habang binabaybay namin yung mountain ridge. At may nakasalubong din kami na grupo ng mga mountaineers. Parang pagod na rin sila. Halata naman hindi na sila nag-uusap. Palatandaan na pagod na talaga. Kahit medyo maulap, namangha pa rin ako sa landscape dito sa taas. Hindi man siya klaro sa video, pero sobrang tarik po niyan. Nasa mga 90 degrees yung iba. Ito ipapakita ko sa inyo yung mga dinaanan namin, yung mga landscape sa ridge. Ubate!
Duta sa upo sa'yo. Ah! Grabe, tapuan pa lang lagi na eh. Dahan-dahan lang kami habang ini-enjoy namin yung malalangit na view dahil sa ulap. Ayaw talaga tayo pagbigyan ngayon. Help! Help! Wala na, naiwan na talaga ako. Good luck! Yung pinunta namin, sunrise at sunset. Yung bumungad ulan. Mas lalo pa akong bumagal dito. One step at a time lang talaga ako dito. Hindi dapat magmadali pagkat walang pinapatawad ng kalikasan. Dahil konting pagkakamali lang ay dadalawin ka talaga ni San Pedro. Patuloy pa rin kami sa paglalakad kahit gutom na. Mountains to mountains, pero I'm sure ito na yun. Ito na yung pinaka tuktok ng gusto namin puntahang bundok. Yung akala ko, yun na ang last na paahon. Meron pa pala. Pangpang! Pangpang no? Sos, sayang. Medyo halata na yung pagod ko. Akala ko dito na. Meron pa pala oh. Tangina. Tingining-ining. 200 meters daw. Yun pa. Kumbate. At sa wakas, ito na talaga. Let's go. Doon na sa tuktok yung mga kasama ko. Ako lang naiwan. Kasi ako yung pinakamabilis sa kanila. Pinakamabilis mapagod. Langya. Aray ko. Pang-5 tuktok. Grabe. 2 araw. 5 tuktok. Sure. 2,932 meters. Woo! At finally, ang the 5th summit, ika-5 summit, Ang hirap mo. ay narating na rin namin. Pero ang pangit pa rin ang view. Yun lang. At kita nyo sa likod nito ay sobrang lalim na bangin. Nakakalula to pag walang ulap. At ito yung sample niya. Mamaya babalik kami dito. Pero sa ngayon, bababa muna kami sa mountain hut para magpahinga at kumain. At para na rin mainitan yung aming katawan dahil sa basa na kami. Basa na yung mga suot namin kahit naka-raincoat kami. Di kinaya. Napakamahal pala ng mga pagkain dito dahil sa helicopter yung naghahatid dito. Pagkatapos namin kumain ay umakyat ulit kami sa pang-5 summit. Kulubot na nga pala yung 2 kamay ko. Let's go. Pagkatapos namin kumain ay lumabas na kami sa mountain Ay, okay, hut. Grabe, kami lang talaga 3 ang nandito.
Orange para dali makitaan. Let's go Power Ranger! So umakyat ulit kami sa 5th summit. Medyo distansya din yung layo ng mountain hut sa summit, tapos paahon din at parang lumiliwanag na rin. Back and forth ka na eh. Gawagit ka sa amin. Grabe, 2 beses ko talaga naakyat ang summit na to sa loob ng isang araw. Amazing, di ba? Pang 6th summit na namin to ngayon. So dito nagpalipad na kami ng drone. First attempt, medyo mambon dahil sa ulap. Second attempt, sinubukan ko ipalayo ang drone, pero ayaw talaga lumayo ng drone. Nag-third attempt ako, ayaw talaga, unstable yung drone dahil sa lakas ng hangin. Nawawala din yung signal ng drone. Yawa. Balik ka na todo? Ha? Hindi, sobrang todo. Nindot lagi? Nya mo balik kanina pod mo adto na pod ni dito. No. Nasa baba na kami Hindi nang na sa biglang do. lumiwanag. Pinaglalaroan talaga kami What ng the panahon. Napaka-unpredictable. Ha? Pababa na nga kami ng Oo, pala bundok ginayang at lit. ito yung mga view na dinaanan namin kanina. Ang ganda. Lalo na siguro pag clear sky talaga. Kuan. May nakasalubong akong isang matanda na nagso-solo climbing. Solo lang talaga siya, mag-isa. Ako ay napahanga at namangha. Grabe, sobrang tapang niya. Tinanong ko. Ilang taon na siya? 78 years old. Grabe, solo climbing. Panis yung mga bata sa Pilipinas. 78 years old, ayun no. Solo climbing. Grabe. Grabe. 78 years old. Oo. Kaya naman Grabe, tinanong ko kung siya paano ba? kung ilang taon na siya. Talagang nasorpresa ako sa sagot niya. Siya ay 78 years old na. Solo climbing. 78 Grabe, years old. ang tapang ni Lolo. Hindi ako makapaniwala na 78 years old pero nagsusulo climbing pa rin. Buti pinayagan ng mga anak. Grabe ang lakas. Naniniwala talaga ako na kalabaw lang yung tumatanda. Amazing, di ba? Kaya ikaw, anong excuses mo? Uy, tumatakbo. Langya. Atay, gidagan ra. Tinakbo lang. Walang hiya. Tapagyot. Believe talaga ako sa mga kasamahan ko. Biruin nyo, pagod na, pero nakuha pa rin mag-trail run. Woo! Grabe. Dili makaya. Walay powers. Tinakbo lang ng mga hayop na yan, no. Iwan tayo dito. Dahan-dahan lang. Yun lang. Kaya naman para hindi na sila magantay, sinubukan din natin mag-jogging lang. Chill-chill lang. Nadagan. Woo! 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 Woo!
Grabe, mga bato ba? Murag ituyo. Murag ituyo. Butang ba? May nadaanan kami dito ng mga Japanese Thunderbird na nagka-camouflage sa mga bato kaya mahirap silang makita. Thunderbird. Ah, dagko at tinura no? At sobrang amazing lang dahil yung paa nila sobrang laki. Tanuda gud ana gud. Dala mark ang ite. Akay gahuman na. At yung tunog nila parang biik. At sa bundok lang talaga sila nakikita. Grabe no, murag baboy no, parang biik. Bawat isang summit, 2 beses namin naakyat. Kasi pabalik-balik kami. Touchdown times 2. Times 2. Grabe ka. Ha? Tagduha ka rin kagi. Lagi? Multiverse. Double traverse. Double traverse. Double traverse. Sakit mong bagtak ko eh. Pero agwanta pa rin. Hinihina naman. And hop! 1, 2, 1, 2. Kaliwa kanan, kaliwa kanan. Barangay Tanod. Nag-trail run. 1, 2, 1, 2. Kaliwa kanan, kaliwa kanan. Left, right, left, right. And hop! So nasa damuhan na tayo pababa ng bundok. Papunta na tayo kung saan kami natulog kagabi. Ang campground. Dahil iniwan namin yung mga gamit namin doon. Au, au, au. Meow, meow, meow. Layo na natin oh. Alas 12. Mau pa pag alas 12 no? Yung itsuran ba ang tulo ka tent ba? Mga gahi ba? Gahi mo mayad. Gabi. Kaya mayad. Good. Tatlong tent na lang yung natira dito sa amin na lang oh. Sakto alas 12 nakarating kami sa campground at kailangan na namin magligpit ng mabilis. At may 4 na oras pa kami para marating namin ang trailheads sa ibaba. Time check. So rasa? Check. 12:34. 12:34. At hindi na nga ako nag-video dahil sa ulan at pagod na rin. Fast forward, nasa trailheads na tayo. Naghugas na kami dito dahil sobrang putik ng mga gamit namin. Kaibigan, tawang puting-puti, anti-L. Nangunod. Grabe. Hike ka pa? Hike? Hike pa more? Hike pa more? Hike pa more? Hike pa more? Lata. Lata, ang unod nila. Grabe, kulubot to. At saktong-sakto sa pagbaba namin ng bundok, nag-welcome back sa amin ang magandang bahaghari. Amazing, napakasarap mabuhay pag conscious ka sa iyong mga paligid. Nasa kalsada na nga tayo, naglalakad pababa na ng bundok. At dahil baka may makasalubong tayo, bubusina muna tayo dito. Sirbato ba? Sirbato kayo. Sirbato. Nalikoon, sirbato. Grabe man yung pagod at hirap na naranasan ko ngayon. Hindi lang bundok ang inaakyat natin. Inaakyat din natin ang mga pangarap sa buhay, sa pamilya at para sa kinabukasan. Isang hakbang kada araw. Laban lang tayo. Kita-kits sa susunod na summit.